don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is Good morning mga kalalabs ko. Happy Sunday po sa ating lahat. Ngayon, for the driving na naman tayo. Sumama ulit kayo sa akin papasok sa trabaho. Kahapon nga pala, day off ko. So, ang ginawa ko is nagluluto. At sabay-sabay kaming nakapag-lunch at dinner kahapon ng mga anak ko. Kasama din yung parents ko. Kasama ko nga rin pala sa bahay yung aking parents, no? Yung tatay at nanay ko. Yun. Hindi ko pa naikukwento sa inyo mga kalalabs ko. So, yung parents ko nga pala, yung father ko, may sakit yung aking father. Dialysis patient siya for 2 years na. Ayan. Kaya, twice a week ang kanyang session sa dialysis. 74 years old na siya. Kaya, hindi na rin ganun kalakas yung katawan niya. May mga times na kapag tapos niya ng mag-dialysis, minsan nakakaramdam na daw siya ng panghihina. Pero dati, ng mga unang taon niya sa dialysis, so wala siyang nararamdaman. Sabi niya parang normal lang, ganyan. Pero habang tumatagal pala na dinadialysis ka, so unti-unti pala talaga na humihina yung katawan nila. Tapos madalas kapag gabi, balisa na siya, hindi siya mapagkatulog, ganyan. Minsan kasi naririnig ko kapag kunwari magpapasok siya ng CR, ganyan, or magbubukas siya ng TV sa madaling araw o hating gabi. So naririnig ko siya. Minsan pag hating gabi, yung parang init na init siya yung katawan niya, ang ginagawa niya, naliligo siya. Kaya tapos hindi siya makatulog, madalas hindi siya makatulog, awa siya kasi nakikita ko na hihirapan siya. Pasensya na kayo, naging emotional ako. So, ayun. Sana maduktungan pa ako, humaba pa yung buhay niya kasi gusto pa namin siyang makasama ng matagal at ng mahaba pa. So, hanggang dito na lang muna ulit ang kwento ko mga kalalabs. Mamaya ulit kapag may time. Nandito na ako sa trabaho. Tara, tanig na tayo. Mga kalalabs, so nandito na ako sa trabaho ko. Bukas ulit, kita-kita tayo. Thank you for watching. Bye! Mga kalalabs ko, good morning. Good morning sa inyong lahat. For the driving na naman tayo ngayon. Papasok ako sa trabaho. Ikukwento ko sa inyo kagabi. Natawa ako sa anak kong bunso. Natutulog na ako, ginising niya ako. Sabi niya, Mama, nakalimutan ko ibigay sa'yo yung Valentine's gift ko. Sa sobrang busy daw nila kasi maraming naging events sa school nila. Nag-intram sila at saka nag-exam. So nakalimutan niya daw ibigay yung Valentine's gift niya sa akin. Pero gawa niya lang yon. So gumawa siya ng heart, tapos may message doon. Tapos ayun, sabi niya, ito mama, sabi niya. Tapos sabi ko, thank you. Sabi ko sa kanya, kinis ko siya, hinag ko siya. Tapos sabi niya, mama, tumayo ka muna kasi kailangan natin mag-picture. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kailangan kong isend sa teacher ko. Project pala nila yun ng Valentine's. So, nakakatuwa, di ba? Meron pa siyang pahabol na pa-heart-heart. Sobrang init na ngayon. Talagang ramdam mo na yung summer. Ang aga-aga yata mag-summer, no?
aming bunso March 2. So, hindi ko alam kung paano ko siya iso-surprise kasi kulang tayo sa budget. Kalalabas lang ni nanay sa ospital. So, ang laki rin ang binayaran namin sa ospital. Kaya, yung maghanda or bigyan ko siya ng gift, hindi kaya since malayo pa yung sweldo. Kaya nag-iisip ako kung ano yung pwede kong ibigay sa kanya na matutuwa siya, magiging happy siya. Ay naku, tingnan ko, iniisip ko kung ano yung aking ibibigay sa kanya para matuwa siya. Pero mahilig sa books yung anak ko, yun yung kanyang kaligayahan, ang mga books. So, ang mahal pa naman ang mga books na pinapabili niya. Siguro pag nakaluwag na lang ako sa budget ko. Alam niyo mga kalalab, sa tuwing mag-birthday yung anak kong bunso na yan, hindi ko siya napaghahanda. Isang beses ko lang siyang napaghanda nung 8 years old siya. So nagrent ako ng full, doon kami nag-lunch buong family, at saka yung mga in-invite lang namin yung mga friends and classmate niya. So yun lang yung kauna-unahan na ipaghanda ko siya. Kinukwento ko nga sa kanya nung maliit siya, nung mag-iisang taon siya, talagang walang-wala akong pera noon. Wala pa akong trabaho noon. So magbe-birthday siya, wala talaga kaming maihahanda sa birthday niya. Ginawa ng ate ko, wala na nga pala yung ate ko, namatay siya sa cancer. So ang ginawa namin ng ate ko noon, dahil may tanim kaming upo sa likod bahay namin, marami kaming upo, sabi ng ate ko, pipitas na lang siya ng upo, tapos gagawa kami ng pansit. Yun na yung naging handa ng bunso ko, pansit with upo. Yung nag-alaga kasi sa anak ko na bunso, yung ate ko, siya talaga yung nagpalaki sa anak ko, kasi maliit pa yung bunso ko, nagtatrabaho na ako. Dahil kung hindi ako magtatrabaho, hindi ko matutustusan lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Nakakalungkot nga lang kasi maaga ding namatay si ate ko. 2017, nung ma-diagnose siya na meron siyang cancer. Napakabilis ng pangyayari. Nung matuklasan na may cancer siya, stage 4 na agad. Kaya 6 months lang siya halos nakapagbuno sa sakit niya. Hindi rin siya nakaligtas. Ngayon, kaya yung nag-iisa niyang anak nasa akin na ngayon. Ako na yung nagpalaki, ako na rin yung nagtataguyod sa pag-aaral niya. Tapos ngayon, mag-birthday na naman yung aking anak na bunso. Hindi ko na naman siya mapaghahanda. Kasi lagi nagkakataon, tuwing mag-birthday siya, walang pera. Nung 7 years old siya, diba, dapat pag 7 years old, pinaghahanda. Nung 7 years old niya rin, hindi rin siya nakapaghanda kasi bago siya mag-birthday, nagkasakit siya. So, na-hospital siya. Ilang araw kami sa hospital, mga 5 days yata kami sa hospital. Kasi nagkaroon siya ng, ano man tawag dito, amoeba. So, yun, daming gastos rin. Kaya, yung pang-birthday sana niya, napambayad naman sa hospital. Kaya kagabi sabi niya, Mami, one day na lang birthday ko na, anong regalo mo sa akin? Sabi niya. Sabi ko, ano bang gusto mo? Sabi niya, gusto ko ng books. Kasi talagang mahilig sa libro yung anak ko. Mahilig siyang magbasa. Kahit gaano kakapal na libro, nababasa niya, natatapos niya na mga ilang araw lang, o wala pang isang linggo, tapos na niya. Kaya sana maibili ko siya ng libro na gusto niya pagka nagkapera ko. Hanggang dito muna mga kalalabs ang aking kwento. Papasok na ako, nagmamadali na rin ako. See you tomorrow. Bye! Thank you for watching.